senior citizens. Meron naman yun, di ba? Nagulat na ako dahil sa ibang distrito, naka-wheelchair na yung senior citizen. Pagdating ni Yorme, tumatayo bigla at tumatalon para hindi na bumalik na siya. Sabi ko, Diyos ko, may pag-healer pala to si Yorme. Alam nyo, nakita ko mahal na mahal po kayo ni Yorme. Kaya sabi ko, check na. Yun naman ang importante sa akin eh. Kailangan alagaan namin kayo. Pangalawa po ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap mabuhay na may kapansanan. Subukan mo mabuhay na nakapikit isang araw. Kaya mo? Ang hirap doon? So, ganyan-ganyan ka sa buong araw, tapos walang kalinga wala sa gobyerno. Hirap nun. Tatiin ko kayo, mahal niya ang mga PWDs. In fact, gumawa siya ng Job Inclusivity Act. Ibig sabihin nun, maaaring magtrabaho ang ating mga kapatid na may kapansanan dahil sa batas na ginawa niya nung siya ay mayor pa. Okay yun. At dahil ako po ay batang bukid at si Yorme ay batang tundo, malinaw po ang bukid hindi po farm, ha? Hindi po ako sa alas ko. Promise, meron po akong diploma. Patak ko sa inyo mamaya. Ang ibig sabihin po ng farm ay bukid, ay San Andres Bukid, Manila. Malapit po sa release ng tren. Kalahati po ng aming populasyon ay Muslim. Dito sa 3rd District, alam ko maraming mga Muslim. At nabuhay po ako kasama ng mga Muslim. Kaya pinapahalagan ko ang kanilang kultura. Nakita ko si Yorme, mahal din po niya ang mga Muslim. In fact, siya ang gumawa ng Manila Muslim Affairs. At dahil ako rin po ay mula sa entertainment industry, swerte nyo, meron kayong konsehal na artista rin dito. Konsehala mo ka. At si Yorme, artista rin. Artista rin po ako sa GMA7. Marami po akong mga kilala doon, parte ng LGBTQ+, na may discrimination pa rin ang pagtrato sa kanila pagdating sa oportunidad. Pagtingin ko kay Yorme, mahal niya LGBTQ+. In fact, meron nga siyang Betches of Manila. At dahil ako po ay direktora ng Kababayan ng Manila, importante po sa akin ang livelihood for all. Ang ibig sabihin, ang ating mga kapatid na nakipagsapalaran para lumaban ng patas, kagaya ng mga tao dito sa 3rd District, alam ko maraming negosyante dito, dapat yan inaalagaan at sinusuportahan ng gobyerno. Lalo na yung mga kapatid natin na naluluto ang kanilang katawan sa init ng araw at sa ulan. Lumalaban ng patas, dapat kakampi nila ang gobyerno. Ang ating mga kapatid naman na hindi marunong magnegosyo, dapat sinusuportahan at tinuturuan kung paano sila ay makatayo sa kanilang mga pamilya. At nung nakita ko, pareho kami gusto niyo na-realize ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Tuloy nabigay ko po ang aking matamis na oo. Pero sabi ko, Yorme, sa lahat ng pwede mong kuning kasama, bakit ako? Ang dami naman pwede. Pwede naman ikaw. Pagkatila ka ba kayo ka? Pagkawa ka lang, seryoso ko. Bakit? Wait, tumatawa kayo? Pwede yan, karapatan natin lahat, tumakbo na kayo. Pero totoo, tinanong ko yan. Ang sagot ko niya sa akin, dahil kilala ko na bata ka pa lang. Unang-una nakapagtapos ka ng political science major in governance. Simula nang namulat ang iyong mata dito sa mundo at tunang iyong buhay. Totoo po yun. Dahil ng panahon ng aking ama, ang vice mayor, 2 termino, mayor ng 3 termino, congressman ng 3 termino, imbis na gamitin ko po ang kanyang posisyon at kapangyarihan para sa sarili o para tumakbo, kasi pwede naman. Ginamit ko po ito bilang isang misyonaryo. Sa likuran po ng aking ama, ako'y tumulong diretso sa tao. Sasabihin ng iba, bakit yun lang lumabas sa mukha mo? Dahil ang totoong misyonaryo, ang totoong tao na may intensyon na tumulong, hindi mo nilalabas sa mukha. Dahil ang reward ay mula dapat sa Panginoon. Kaya ngayon nyo lang nakita ang mukha ko. Pero matagal na po ako nandito, tumutulong diretso sa tao. At isa pa po, sabi niya, gusto ko mabuhay ang Maynila muli. Dahil ang panahon niya, binuhay niya eh. Kung anong ginawa ng aking ama nun, yun rin ang ginawa niya at pinaganda niya. Pero dahil na medyo tumahimik po ng konti, gusto niya ibalik yun ang buong buo. Naalala niyo po ba ang mga magagandang ilaw sa Rojas Boulevard ng panahon ng aking ama? Sino po dito ang nag-date doon nung marami pong restaurants doon? Hey! Kayo dalawa? Mag-boyfriend po kayo?
Ayusin mo! Ano ang plus? 43 years old na po ako. May tatlo na akong anak na teenagers. 20 years na po akong kasal. Marami na po akong pinagdaanan sa buhay at handang-handa na po ako sa laban na hinahanap ko ngayon. Kung alam nyo ngayon na 43 ako, alam nyo na rin anong edad ni Miley. Huwag nyo nang sabihin sa kanya dahil magagalit sa akin yun. Kunyari na lang wala akong sinabi. Pero alam nyo, yung mga magagandang tanawin sa buhay ng Maynila, yan po ang nagbalik sa mapa sa mundo ng Maynila. Yan po ang nagpadala ng mga dayuhan at turista dito sa ating lungsod na siyang nagpaikot ng ating ekonomiya. Kaya nung sinabi niya yun, wala na. Sabi ko, Yorme, ipaglalabang kita hanggang sa dulo ng mundo. Kaya mo siyo. Alam mo kayo dito taong barangay, taas ang kamay ng mga tanod, mga PHW, lupon, sweepers, staff, e naiwan po ba ako? Daycare teachers. Alam niyo masasabihin ako, tayo-tayo lang naman eh. Proud ako sa inyo. Proud ako sa inyo. Wala sa akin puso. Dahil kung si Yorme, naniniwala ka bang proud ako sa inyo? Alam mo, sinabi ko sa'yo, proud ako sa inyo. proud ako sa inyo. Kasi kung si Yorme, masipag, nakahanap po siya ng masipag rin ang katambal. Dahil hanggang madaling araw, naglalakad-lakad po ako at napansin ko. Sa inyong mga barangay, habang humihilig ang inyong mga kapitbahay, kayo nagmamasid-masid para siguraduhin na matulog ang inyong buong barangay. Tama po ba ako? Ang tanong, pag may saksakan sa barangay, sino palagi ang muntikang masaksak? Saksakan ng pangi. Sino po? Yung mga saksakan ng pangi. Biro lang. Siguro sino yun? Sino ang saksakan ng pangit? Ako. Matandalo ko eh. Alam niyo po, sinasabi ko sa inyo to kasi gusto ko alamin niyo. Na sa panahon po ni Yorme at Echia Tienza, alam namin ang sakripisyong ginagawa niyo sa inyong mga barangay. At dahil doon, mararamdaman niyo po ang kalinga at pagmamahal mula sa gobyernong nakikinig dahil nakikita po namin ang inyong sakripisyo. Kaya palakpakan niyo ang sarili niyo. Ang hirap ng ginagawa niyo. Alam niyo, ang trabaho po ng Vice Mayor ay maging presiding officer. Siya ang nangangalaga sa City Council. At dahil narinig niyo po ang aking mga advokasya, then alam niyo na rin po ang mga batas, ordinansa na isusulong namin. Dahil para sa akin, kung dati ako'y simpleng boses lamang, kapag ako'y magkaroon ng isang posisyon kasama ni Yorme, hindi na lamang po ako boses. Kami ang gagawa ng mga ordinansa, batas na magiging boses ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan na hindi napakikinggan dahil ang gobyerno ay hindi minsan makikinig sa tao. Kaya kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmebang, yan ang aking puso. Dahil alam ko, marunong ako makaintindig. Marunong po ako makinig. Pag pinagsama niyo si Yorme at si Echia Tienza, meron na kayong puso, meron pa kayong dalawang kamay na mabilis, mabilis, magagawa ng paraan para maayos ang mga problema ikakaharap niyo sa inyong mga barangay. Bago po ako umalis sa bawat distrito, nag-iwan po ako ng alaala. Kayo alam niyo na gagawin ko. Alam niyo po kasi, sabi kasi ng iba, mukha ko lang daw maaalala nila. Eh, dito sa 3rd District, baka ang maalala niyo, mukha ng ate ko. Yung iba sinasabi, mas maganda siya. Iba sinasabi, magkamukha kami. Kaya mas gusto ko, puso ko na lang iwan ko sa inyo para sigurado ako maalala niyo. Pwede na ba kayo yun? Pwede na ba kayo yun?